Sa math, pag sinabi mong parity, ito ay katangian o property ng integers. Ito yung mga positive numbers, negative numbers, at zero. Ang tinutukoy na parity ay kung ito ay odd numbers o even numbers. Ang even numbers ay pwede mong i-divide sa dalawa. Ang halimbawa o mga halimbawa ng odd numbers ay negative 5, negative 3, negative 1, positive 1, positive 3, positive 5, positive 7, at iba pa. Ang halimbawa o mga halimbawa ng even numbers ay negative 8, negative 6, negative 4, negative 2, 0, positive 2, positive 4, positive 6. Yan po ay mga halimbawa ng even numbers. Sa Rubik's Cube o sa Twisty Puzzle o sa mga even layered o even order na cubes gaya nitong 4x4x4 na standard na Rubik's Cube o kaya ito namang 4x4x4 na mirror cube na isa ring super cube. Super cube kasi meron na siyang pattern, may mga strokes yung stickers niya. Kaya kung mapapansin nyo, ang edge pieces at corner pieces ay naka-horizontal yung strokes. Ito naman ay naka-vertical yung center pieces. Ibig sabihin, pag pinihit siya o pag nakapihit, mapapansin mo na nag-iba. Okay? May pagkakaiba. Hindi kagaya nitong solid na kulay, pag pinihit mo, ganun pa rin. Hindi mo makikita na may pagbabago na pala. So, yung mga shape shifter na cube tulad ng axis cube, yun ay super cube din. Okay? So, sa mga even ordered o even layered na cubes, kagaya nitong 4x4x4, yung tinatawag na odd parity problem or even parity problem, yung odd saka even, ang tinutukoy nun ay yung numbers. Pwedeng isang pares na lang ang kailangan na i-swap o i-flip. Katulad nito, ito, diba? Lahat ito ay naka-horizontal, ito vertical. Kailangan lang ng isang pihit o isang ikot. Okay? So, kailangan ng isang ikot. So, ito, ganun din. Kailangan ng isang ikot o isang flip. Okay? Para maayos siya. So, pag isa or one, yun ay odd number. Kaya, tinatawag na odd parity. Parity ang tawag kung ito ay odd or even. So, ito ay odd, kaya odd parity. Okay? Although, technically, ito ay kailangan ilipat dito. Ito naman, kailangan ilipat dyan. So, technically, pagka tinignan nyo, para siyang dalawang piraso nga na kailangan ipagpalit. Hindi lang basta i-flip na ganun. Pero dahil sa pinagpares na siya, ang tawag dito ay dedge. D-E-D-G-E. Okay? Pinagpares na siya. Para na siyang isa. Parang ganito. Parang iisa na lang siya. Ganyan. Okay? So, dahil doon, mukha siyang i-flip na lang ng ganon. Iikot na lang ng ganon. So, na-under siya ngayon sa OLL, Orientation of Last Layer Parity. Mamaya ipapaliwanag ko yun. Okay? So, dahil sa isa or one, yun ay odd number, kaya odd parity. Pagka dalawang pares ang kailangan na mag-swap, okay? Dalawang pares kailangan mag-swap. Ang tawag po doon ay even parity. Kasi yung dalawa or two, even numbers po yun. Okay? Kaya even parity. Parity ang tawag kung ito ay odd or even. Okay? So, problem, odd parity problem or even parity problem, kaya naging problem, kasi yung pag-solve nitong 4x4x4 ay reduction method. Ibig sabihin, pinagpapares po yung mga edge pieces para magmukha po siyang 3x3x3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, pag mukha na siyang 3x3x3, pwede mo na siyang isolve na parang 3x3x3. Pwede mong gamitin yung algorithm niya para isolve na parang 3x3x3. Kaya lang, may mga sitwasyon na hindi mo siya ma-solve. Okay? Hindi mo siya mabuo. Kasi, hindi po siya lumalabas dito sa 3x3x3. Okay?
yun po ang tinatawag na parity. Okay? Yun po ang tinatawag na true parity. True parity kasi yan po mga sitwasyon na hindi po nangyayari sa 3x3x3 pero nangyayari dito sa 4x4x4. At yung algorithm ng 3x3x3 ay hindi mo magamit para ma-solve yung sitwasyon na yon. Kaya tinawag na true parity. Hindi lang basta parity, kung hindi true parity. Totoong parity po siya. Tapos, kung isang swap na lang ang kailangan, isang pares na lang ang kailangan para iswap, isa or one is odd number, kaya odd parity. Pero kung dalawang pares ang kailangan iswap, dalawa or two is even number, kaya yun ay even parity. Even parity problem. Okay? So, kung merong, bago pala yun, ang sanhi nga pala ng pagkakaroon ng parity nito ay dahil sa yung center pieces niya, okay, itong mga centers ay hindi po fix. Ibig sabihin, kung itong 3x3x3 fix po yung center niya, ibig sabihin kung dilaw yung nasa ibabaw, ang katapat niya lagi puti, nasa ilalim. Kung blue, ang katapat niya lagi ay green. Kung red, ang katapat niya lagi ay orange. Maski na ipihit nyo, yung dilaw, katapat niya puti pa rin. Okay? Yung blue, green pa rin. So, hindi nagbabago. Fix na po siya. Samantalang ito, pwedeng mabago. Okay? Itong 4x4x4, pwede siyang mabago. Itong ibabaw, dilaw, yung ilalim niya puti, pero pwede siyang baguhin. Okay? So, katapat ngayon ng dilaw ay pink na. Katapat ng puti ay orange na. So, pwede siyang mabago. Bukod dun, meron siyang dalawang inner layers. Ayan o. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pag ganito hawak mo, ganun din. Dalawa ang inner layers niya. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Tapos yung mga inner layers niya, pwede mong pihitin ng odd numbers of times. Ibig sabihin, odd numbers of times, ibig sabihin pwedeng 1, 3, 5. So, yung pagiging hindi fix ang centers o ang mga centers at saka may mga inner layers na pwede mong pihitin ng odd numbers of times, yun po ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng parity o parity problem. Yung parity problem na yun, pwedeng odd, pwedeng even. Ibig sabihin, pwedeng isang pares na lang ang kailangan iswap, pwedeng dalawang pares ang dapat na iswap. Okay? Yun po yun. So, yun po ang sanhi kung bakit nagkakaroon ng odd parity problem or even parity problem. Okay? So, ngayon, may tinatawag na true parity at false parity. Yung true parity nga po, yan nga po yung hindi mo na ma-solve gamit ang algorithm ng 3x3x3 at hindi nangyayari sa 3x3x3 na cubes. Okay? So, kaya kailangan ng specific algorithm para ma-solve yung 4x4x4. So, kaya nagiging problema. Okay? So, kung isang swap na lang na pares o dalawang swap ng pares ang kailangan, dun mo malalaman kung odd parity or even parity. Kung isa, edi odd parity problem. Kung dalawa, edi even parity problem. Ganun po yun. At kapag hindi nangyayari dito sa 3x3x3 at hindi magamit yung algorithm niya para isolve yun, true parity po yun. Okay? Ang false parity naman ay misplacement lang. Ibig sabihin, pag tinignan mo siya, kagaya nito. Okay? Itong lahat, yung edge pieces niya at mga corner pieces niya ay naka-horizontal yung strokes niya. Okay? Tapos yung center pieces niya, yung apat na blocks, ay naka-vertical. Okay? So, pag tinignan mo, para siyang parity kasi hindi mo pwedeng gamitin yung RU, R prime U ng 5 beses eh. Kasi yung pang 180 degrees, ito 90 degrees lang ang pihit niya. So, originally, di ba, horizontal siya. Tapos pumihit siya ng 90 degrees lang. Okay? Yung algorithm na binanggit ko kanina, para sa 180 degrees yun. So, ito, aakalain mo parity siya. Aakalain mo na problema siya. Pero, simpleng misplacement lang. Pwede mong gamitin yung 3 cycle moves para maayos siya. Yung 3 cycle moves na yon nagagamit din dito. Pwede rin gamitin. Kaya lang ito, small scale. Ito, bigger scale. 4 na kasi yung center nito eh. 4 na blocks na. Okay? Pero yung logic niya,
pareho lang. Okay? Kaya dahil sa pareho lang ang logic at saka pwede mong gamitin yung algorithm dito. Okay? Kaya lang small scale lang to. Ito bigger scale. So, syempre iba yung kalalabasan. False parity po yun. Okay? Basta pwedeng gamitin dito sa 3x3, false parity. Pero kung hindi siya pwedeng gamitin sa 3x3 at saka hindi magagamit yung algorithm ng 3x3 para masolve yung sitwasyon dun sa 4x4, true parity po yun. Okay? Tapos, meron tinatawag na OLL, parity problem, o kaya orientation of last layer parity problem. Katulad dito sa 4x4 na mirror cube, mukha siyang i-flip lang na ganyan para maayos yung strokes niya. Pero technically, meron siyang 3 cycle move. Pag dito mo ginawa, pwede mong ikutin ng ganyan. Pag dito sa kabila ginawa, kasi 3 cycle move yan eh. Pag dito mo ginawa yung 3 cycle move, pakanan. Pag dito naman, pwede rin actually kaliwa kanan kasi meron naman siyang clockwise saka counterclockwise. Okay? Pero ang gagawin natin siguro yung puro dito lang para mas mabilis matandaan. Okay? Tapos, ito rin yun. Okay? Ito, isang flip lang kailangan. Okay? Isang flip lang kailangan, yun yung orientation. Iikot lang, isang ikot lang na ganun. 'Di ba? So, technically speaking, yung paraan ng pag-ikot niya, ito kasi dapat lumipat dito. Ito naman dapat lumipat yan. Okay? So, ganun dapat yun eh. So, pag tinignan mo, para siyang permutation eh. Kasi nag-swap yung dalawa. Pero dahil sa dead siya, dedge, o pinagpares na, D-E-D-G-E, dedge, pinagpares na siya, para na siyang isa. Para na siyang isang ganito. Okay? So, ang mangyayari, pag tinignan mo, parang i-flip na lang ng ganon. Kaya na-under siya sa orientation of last layer. Okay? Tapos, kung may OLL, may tinatawag din na PLL. Ang PLL, yan yung permutation of last layer. Ang ibig sabihin ng permutation of last layer, parity problem, yung magkabilang pares, kailangan mag-swap o magkaroon ng transposition, magkaroon ng swap o magkaroon ng pagpalit. Okay? Yun po ang permutation. Ang orientation, iikot lang. Ang permutation, kailangan magpalit. Okay? So, yun lang po yun. Ngayon, ilan po ba ang parity dito sa 4x4 na itong super cube na to saka dito sa standard cube na to? Meron tayong isang tinatawag na false parity, yung nasa center. Meron tayong tinatawag na OLL parity. So, dalawa na yon. Meron tayong kombinasyon ng OLL at ng PLL. So, tatlo na yon. Tapos, may apat na PLL. Kailangan mag-swap nito. Kailangan mag-swap nito. Ito. At saka yung ito. So, apat. Tatlo plus apat, bali 7. So, meron tayong 7 parities dito sa 4x4x4 na super cube, na mirror cube. So, gagawin natin yan isa-isa. Papakita ko sa inyo pati kung paano i-solve. Okay? So, kung isa-summarize natin, pag sinabing parity, ang tinutukoy lang niya kung odd numbers or even numbers ang kailangan na pares para i-swap. Tapos, merong true parity, may false parity. Ang true parity ay hindi nangyayari sa 3x3x3 at hindi mo magamit ang algorithm niya para i-solve yung sitwasyon o yung problema dito sa 4x4x4. Okay? So, true parity yon. True parity problem. Pag false parity, yan yung illusion lang. Akala mo hindi ma-solve, pero simpleng 3 cycle move lang. Tapos, yung 3 cycle move na yun, pwede mo ring ipihit dito. Kaya lang, iba nga yung itsura kasi ito ay small scale, ito ay bigger scale. Okay? So, nagagawa rin siya dito, yung moves niya. Kaya, false parity yun. Okay? Tapos, meron ding odd or even. Pag odd parity, yan yung, ang tinutukoy na odd ay yung number. Numbers, kung isang pares na lang kailangan i-swap.
Okay, odd number yun. Tapos kung even, kailangan dalawang pares ang iswap. So dalawa, 2 is even number. Kaya even number, kaya even parity. So yun yung tinutukoy nun. Okay? Tapos ano pa ba? Yun na nga, may OLL at saka PLL, orientation of last layer, na mukhang kailangan lang iikot, pero technically speaking, may 3 cycle move siya. So ito yun, kailangan lang iikot na ganun. Ang PLL naman, kailangan permutation of last layer, kailangan lang magkaroon ng transposition, o kaya tinatawag na swap, o kaya pagpalit. Okay? So yun lang po yun. So gagawin na lang natin yung isa-isa. Papakita ko sa inyo pati yung solution niya. Okay? Ito ang OLL parity o kaya orientation of last layer parity. Orientation of last layer parity problem. Okay? Ito siya. Okay? Kailangan i-flip. Ito rin yun. Kailangan i-flip. Technically, pag tinignan mo, dapat ito lilipat dito. Okay, sa kaliwa. Ito naman, iikot sabay lilipat. So ito ganun din, ikot sabay lipat, ito ikot sabay lipat, dapat ganun. So kailangan magpalit sila. So para siyang permutation, no? Pero dahil sa pares na sila, dedge na sila, dedge ang tawag, isang pares na pinagpares na. So under na siya ng orientation, so kailangan i-flip para maayos siya. Okay, flip. So ito ay isang true parity din kasi hindi siya nangyayari sa 3x3x3. Okay, so tapos ito ay kung titignan mo, ito ay odd parity. Ibig sabihin, isang pares na kailangan mag-swap. Okay, so gawin na natin, unahin natin to. So gawin lang natin tong algorithm, ganito lang ang hawak natin. Tapos r prime, small r prime, ito lang yun. Pagkatapos u2, okay. Pagkatapos small l, ito lang yun. Tapos f2, tapos small l prime, tapos f2 ulit. Pagkatapos small r2, tapos u2, tapos small r, u2, tapos small r prime, u2, tapos f2, small r2, tapos f2 ulit. Okay, so ayan, walang problema sa strokes. Ito na siya, maayos din yung strokes niya at saka yung shape niya. Kanina nakatayo siya, di ba? Excuse. Ngayon, ito namang isa gagawin natin. So, ganun uli. R prime o small r prime, U2, tapos small l, F2, small l prime, F2, tapos small r2, U2, small r, U2, small r prime, U2, tapos F2, small r2, tapos F2. Ayan na siya, di ba? Okay, ito ay kombinasyon ng OLL at saka ng PLL. OLL parity at saka ng PLL parity. Okay, so kailangan i-flip, ito kailangan i-swap, ito rin yun, kailangan i-flip, ito kailangan i-swap. Technically speaking, ito kailangan ilipat dito, ito bukod sa iikot, kailangan ilipat din dito. So para siyang PLL, pero dahil sa magpares na sila, isa na siyang dedge. Okay, DE, dedge. So pares na siya, para na lang siyang isang piraso na kailangan i-flip. So under na siya ng OLL. Ito naman kailangan i-swap yung dalawang corners, so under siya ng PLL. Kaya kombinasyon siya ng OLL at PLL. Okay, tapos isa siyang true parity kasi hindi siya nangyayari sa 3x3x3. Okay, at saka walang algorithm sa 3x3x3 para i-solve to.
Kaya true parity siya. Tapos dahil sa dalawang swap, ito isa, ito yung pangalawa. So technically kailangan mag-swap. Ito ganun din. So dalawang swap siya, yung dalawa or 2 even number yun. Kaya even parity siya. So ngayon gagawin na natin, unahin natin to. So sundan lang natin yung algorithm. Okay, ganitong hawak. Pagkatapos RW, yung W ibig sabihin wide, no? Dalawa. R ibig sabihin kanan, right. Tapos U2. Tapos isipin nyo na lang merong parang barbecue stick dito. Tapos may nakalagay na X. So yan yung X axis. So iikot yan ngayon, X. Okay, tapos RW, tapos U2, tapos RW, tapos U2, RW prime, tapos U2, tapos LW, U2, RW prime, U2, tapos RW ulit, U2, tapos RW prime, U2, tapos RW prime. Okay? So, tignan natin. Ayan, nag-swap na yung dalawang corners. At saka to nag-flip na. Okay? Ayan. Pantay na siya. Tapos yung strokes, parehong horizontal na. Okay? Itong isa naman, ganun din. So, gawin din natin yung algorithm. RW, U2, X, tapos RW, U2, RW, U2, RW prime, U2, LW, U2, RW prime, U2, RW, U2, RW prime, U2, RW prime. Okay? So, naayos na siya. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Kaya minarkahan natin para makita natin. Kasi solid to eh. Solid yung kulay niya. So, pag walang marka, hindi natin makita. Tapos, kung mapapansin nyo, ito, kailangan ipagpalit. So, yan ang susunod natin gagawin. So, ito na yun. Kailangan ipagpalit to. Okay, dalawang set ng edge pieces. So, ito ay PLL, permutation of last layer. Okay, kailangan ipagpalit tong dalawa. Okay, ganito rin dito. Itong yellow na may yellow green, dapat nandito siya. Itong blue na may yellow, dapat nandito siya. So, kailangan din nila mag-permutate. Kailangan i-transpose, okay, o mag-swap. Kailangan magpalit. So, under siya ng PLL, permutation of last layer. Ibig sabihin, kailangan ipalit na ganun. Okay? Pagkatapos, isa siyang true parity kasi hindi siya nangyayari sa 3x3x3 at hindi kaya ng algorithm ng 3x3x3 na isolve to kasi nga hindi naman nangyayari doon. Okay? Tapos, isa siyang even parity kasi even kasi dalawa. 2 ay number ng even yun, kaya even parity kasi itong dalawa kailangan mag-swap. Okay? Tapos lilipat dito. Itong dalawa kailangan din mag-swap tapos lilipat dito. So dalawang pares ang magsa-swap. Okay? Kaya even parity siya. Ganon din dito. Okay? So gawin na natin ganitong hawak. So ito nakaharap sa inyo. Tapos U, W, 2. Okay, W ibig sabihin wide, dalawa. U kasi up. Okay, up siya. Tapos R, W2. Tapos F2. Tapos small u, 2 times, ito lang. Isa, dalawa. Tapos F2. Tapos R2. Tapos U, W2. Okay na. Diba? Okay. So, check natin lahat. Sa taas, naka-vertical lahat. Sa ilalim, ganun din. Vertical ang strokes. Sa gilid, dapat horizontal lahat. 2, 3,
4. Okay? So, okay na to. Next, ito naman, ganun din ang gagawin natin. So, ganitong hawak, ito nakaharap sa inyo. Tapos, okay, U, W, 2. Okay? Tapos, R, W, 2. Tapos, F, 2. Tapos, small u, 2. Tapos, F, 2. RW, 2. Tapos, UW, 2. Ayan na. A, B, C, D. Okay? So, naayos na siya. Okay? Ito ay adjacent parity, magkatabi. Okay? Ito rin yun. Yung kaninang ginawa natin, opposite yun. Okay? Opposite pa ganun. Opposite pa ganun. So, ngayon, adjacent. Magkatabi siya. So, itong adjacent parity, under siya ng PLL, parity problem, kasi permutation of last layer. Ibig sabihin, kailangan mag-swap. Kailangan magkaroon ng transposition. Okay? O pagpalit. Ganun din dito. Okay? Itong dalawa. Yan, mas mahaba siya. Ito naman, mas maiksi. Okay? So, isa siyang true parity kasi hindi naman nangyari ito sa 3x3x3 at hindi kaya ng algorithm ng 3x3x3 na isolve to. So, isa siyang true parity. Kailangan ng specific na algorithm para ma-solve to. Tapos, ito ay even parity kasi AB isang pares siya, CD isang pares din siya. Okay? So, dahil sa dalawang pares, okay, ito ay even kasi dalawa, 2 is even number. Okay? So, okay, gawin na natin. Ganun din dito. Okay? So, ngayon, gawin lang natin tong algorithm para ma-solve to. Okay, ganito ang hawak. Yung isa nasa harap, nakaharap sa inyo, yung isa nasa kanan. Tapos ganito lang hawak. Tapos small r2. Okay, ito lang yun. Tapos u2. Tapos small r2 ulit. Tapos uw2. Tapos small r2. Tapos uw2. Tapos u prime, l prime, u, l prime, u prime, l prime, u prime, l prime ulit, tapos u, tapos l, tapos u, tapos l2, 1, 2, tapos u prime. Okay? So, okay na siya. Ito na. Okay? Ito naman, ganun din. So, yung isa, nakaharap sa inyo, yung isa nasa kanan. Tapos, gawin uli natin yung algorithm. Small r2, u2. Small r2, uw2. Small r2, uw2. U prime, L prime, U, L prime, U prime, L prime, U prime, L prime, U. L, U, L2, tapos U prime. Okay? Ayan na siya. A, B, C, D. Okay? Ito naman ang diagonal parity. Okay? Ito siya. So, kailangan ipagpalit. So, under siya ng PLL o permutation of last layer kasi last layer na nga to, diba? Tapos permutation, ibig sabihin kailangan magkaroon ng transposition o swapping o swap o pagpalit. Okay? Ganun din dito. Okay? So, isa siyang true parity kasi hindi naman nangyari sa
3x3x3 to at walang algorithm sa 3x3 para i-solve to. Okay? Tapos o para ma-solve agad ng isang ano lang, isang set ng algorithm lang. Tapos isa siyang add parity kasi isang swapping lang. Okay? Isang swapping lang. Ito rin. Okay? So yung isa, yung 1 is odd number, kaya add parity siya. Okay? So okay. Ngayon gagawin na natin. So unahin na natin to. Ganitong hawak. Okay, yung isa nandito sa kanan, yung isa nandyan sa likod kaliwa. Tapos gawin lang natin tong algorithm. Okay, UW2 yan. Tapos LW2, tapos U2, pagkatapos small L2. Okay, ito lang yon, ito. Okay, tapos U2 ulit, tapos LW2, tapos UW2, tapos R U prime, tapos L U2, tapos R prime U R L prime U prime, tapos L U2 R prime U L prime, tapos U. Okay, so ito na siya. Okay, para yung strokes. Ito rin. Okay, para yung strokes walang lampas, flash siya, pantay. Ang isa naman, okay, ganun din. Isa na sa kanan, isa na sa kaliwa. Okay, isang nasa harap, isang nasa likod. So UW2, tapos LW2, U2, tapos small l, ito lang, 2 times, tapos U2, LW2, UW2, R U prime, tapos L U2, R prime U R, L prime U prime L U2, R prime U L prime, tapos U. Okay, so ito na siya, A B. Okay, ito ay adjacent swap. Okay, kasi nasa isang side lang siya, tapos yung dalawang corners niya kailangan magpalit. Okay, ayan, ito naman, ito, di ba? So ito ganun din, kailangan magpalit din. Ayan, ayan. Okay, so yung kanina opposite yun. Okay, kasi magkaiba ng side. Ito nasa left side, yung isa nasa right side, so opposite yun, o kaya diagonal. So ito adjacent o magkatabi kasi nasa isang side lang. Okay, isa siyang PLL, parity problem, permutation of last layer, kasi nasa last layer na siya. Permutation, ibig sabihin kailangan i-transpose, i-swap, o kailangan magpalit. Okay, tapos isa siyang add parity kasi isang swap lang ang kailangan. Yung isa o 1 ay odd number. Okay, tapos true parity siya kasi hindi naman siya nangyayari sa 3x3x3. Okay, hindi rin magamit yung algorithm ng 3x3 para ma-solve to. Kailangan ng specific na algorithm para ma-solve to, kaya ito ay true parity. Okay, so unahin natin to. Ganitong hawak, nakaharap sa inyo itong dalawa.
Tapos ay okay, U, W2, tapos L, W2, tapos U2, tapos L2, ito lang, isa, dalawa, tapos U2, tapos LW2, UW2, tapos F prime, U prime, tapos F, U, tapos F ulit, R prime, F2, tapos U, tapos F ulit, tapos U, tapos F prime, U prime, tapos F, tapos R. Okay? So, ayan na siya. Okay na. Itong isa naman, so ganito rin ang hawak. Pagkatapos, kailangan nandito siya. Ito nandito. Okay? So, kailangan magpalit. So, UW2, LW2, U2, ito lang, L2, isa, dalawa, tapos U2, LW2, UW2, F prime, U prime, F, U, tapos F, R prime, F2, tapos U, F, U, F prime, U prime, F, tapos R. Okay? Ito ay centers false parity. Okay, ito yan. Okay, ito yan. So, kung mapapansin nyo, yung mga corner pieces niya at saka mga edge pieces niya ay naka-vertical yung strokes. Ito naka-horizontal. Okay. Tapos dito naman, naka-horizontal lahat, pero ang totoo, baliktad po siya. Ito, baliktad din. Para makita natin mabuti, ito gamitin natin. So, ang number talaga nito ay 1, 2, 3, 4. Kaya lang nagkapalit. Tapos ito naman, A, B, C, D. Kaya lang nagkapalit. Tapos baliktad din. Okay? So, nilagyan natin siya ng tatak. Kasi flat color siya, opaque, walang texture. Standard na Rubik's Cube. Hindi natin makikita kung wala siyang tatak. Hindi gaya nito, ito ay isang super cube kung saan may mga strokes na may pattern. Kaya ayan, kitang-kita siya. Although dito, parehong horizontal, pero actually, baliktad po siya. Parang ganito po. Okay, baliktad. Ito dapat nandito. Ito dapat nandito. Tapos, baliktad din siya. Ganun. Okay? So, false parity siya kasi pwede natin gamitin ang simpleng 3-cycle rotation para maayos siya. Okay, so simpleng misplacement lang to. At higit sa lahat, yung algorithm na gagawin natin ay pwede rin gawin sa 3x3x3. Okay, pwede rin siyang gawin dito sa 3x3x3. Okay, so applicable siya. Kaya lang, iba nga lang yung kalalabasan kasi nga ito ay small scale, ito ay bigger scale na. Apat na yung blocks ng center niya. Ito, isa lang eh. So, yung algorithm niya, pwede mo i-apply dito. Mapipihit mo siya, walang problema. Kaya lang, iba lang yung itsura kasi nga ito small scale, ito bigger scale. Okay. So, kung ano pinihit mo dito, pwede mo ipihit dito. So, yung core logic niya, pareho lang. Okay. So, kaya, ano siya, dahil sa pwedeng magawa dito, kaya false parity siya. Okay?
So, ang paggawa nito, uunahin natin ay yung ito isang pares, ito isang pares din. Okay? Ito isang pares, ito isang pares din. Kapag nabaligtad natin to, ito bumaliktad, 1 nandito, 2 nandito. Ito iikot siya. Tapos ito dadalhin natin diyan, tapos aayusin din natin, babaliktad din natin. Iikot ulit ito. So maayos na to, ito maayos din. Okay? So kung anong ginawa natin dito, ganito rin dito. So pag binaligtad natin to, magiging vertical na siya, ito iikot. So magiging vertical to, kaya mali kasi horizontal siya, diba? Pero meron pa tayong isang pares, dadalhin natin dito. So pag pinagpalit natin, inayos natin yung strokes niya, ginawa nating diretso, iikot ulit to, kaya magiging horizontal na. Kaya magiging horizontal lahat. Okay? So gawin na natin, okay, gawin na natin siya. So isa siyang false parity. Okay? Tapos isa siyang even parity din. Kasi kung titignan nyo, 4 cycle siya. So 1, 2, 3, 4. Okay, 4 cycle may 3 swaps. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. Yung 1 ipagpapalit natin dito sa 2. So nandito na yung 1. Yung 1 ipagpapalit dito sa 3. So nandito na yung 1. Yung 1 ipagpapalit sa 4. So nandito na yung 1. So tatlong swap lang. Ito yung 2, pinagpalit na natin yung kanina, yan yung unang-una. Kaya 3 swaps lang ang magagawa. Kung 3 swaps, dapat add, diba? Add, kasi number ng 3 ay add. So, dapat add parity. Kaya lang, hindi siya magkakaroon ng add dito kung hindi rin gumagalaw to. Ibig sabihin, dalawang center po ang gumagalaw dito. So, 2 means even number yun kasi kaya pag even number, even parity. So para mas mabilis intindihin, isipin na lang natin ito ay isang pares, ito ay isang pares din. 'Di ba? So dalawang pares siya na kailangan i-swap. 'Di ba? Kaya pag 2, ibig sabihin even number kaya even parity siya. Okay? So false parity, even parity. Okay? So tapos kung titignan mo, parang nasa OLL parity din siya kasi iikot lang ng ganun. Diba? Kailangan lang siyang i-rotate na ganun para para maayos siya. Diba? Pero ganun pa man, ang tawag natin dito ay center false parity kasi hindi naman talaga siya parity. Okay? Kaya hindi siya talaga parity kasi pwede naman siyang gawin sa 3x3x3 na cube. Iba nga lang ang itsura kasi nga ito bigger scale, yun small scale. Okay? So gawin na natin ganitong hawak, tapos gawin na natin algorithm. Okay? So small l prime, ito lang yun. Tapos u. Tapos small r, ito lang yun. Tapos ito lang yun. Tapos u prime. Tapos small l ulit. U, small r prime, u prime. Okay? So, ito naman, kailangan itaas natin yung pares niya. Pares nito, yung nandito kanina. Gagawin natin ng 3 cycle move yan. So, ito ililipat natin dyan. Tapos, ganun ulit, yung algorithm, small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Okay? Tapos, ito lalagay natin dyan para sa 3 cycle move. Ito ganun din. Gawin ulit natin yung algorithm. Small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Tapos f, u, f, u prime. Okay? So, yung isang pares tapos na. Ito naman ililipat natin ton para maayos din. So, dito kung napansin nyo, naging vertical na siya, di ba? Kasi nga umikot din siya. So, ngayon, pag naayos tong isa na ililipat natin dito, iikot uli siya. Magiging horizontal na lahat. Ito, maayos na rin. Okay? So, ito, dalhin na natin dito sa kabila. Kasi dito tayo gumagawa ng 3 cycle move. So, gawin uli natin yung algorithm. Small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Yung isa naman, taas natin, yung kapares niya. Ito naman, dali natin doon sa kaliwa.
Tapos gawin uli natin yung algorithm, small l prime, u, small r, u prime, small l, u, small r prime, u prime. Ito, dalhin uli natin doon sa kaliwa. Ito rin, ikot natin. Gawin uli natin yung algorithm, small l prime, u, small r, u prime, small l, u, small r prime, u prime. Tapos f, u, f, u. Check natin. Ayan, naayos na siya. Tapos dito, naayos na rin. Okay? So, simpleng ano lang, misplacement. Kaya mabilis maayos. Recycle mode lang. So, ito naman, ganun din. 1, 2, 3, 4, yun talaga number niya. Kaya lang nagkapalit. Ito naman, A, B, C, D, nagkapalit. Tapos nagkapalit din. So, ito muna ang unang pares. Pag naayos natin, iikot to. Ito, dilipat natin yan. Pag naayos, iikot ulit to. Okay? So, ayos na siya. Okay? So, ganun uli ang hawak ng cube. Tapos, gawin natin yung algorithm niya. Small l prime. So, ito lang yun. U, small r, u prime. Tapos, small l, u, small r prime, u prime. Tapos, yung kapares niya, taas natin. Kasi dyan tayo gagawa ng 3 cycle. So, ito, ikot natin. Talin natin dito sa kaliwa. So, ngayon, gawin uli natin yung algorithm. Small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Ito, ikot natin doon. Ito, dalhin natin dyan. So, 3 cycle move uli. Small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Tapos, f, u, f, tapos u prime. So, 1, 2, tama na to. Ito naman, umikot na. Nandito na yung AB. So, ngayon ito, lalagay natin dyan para mapagpalit din. Tapos ito, iikot ulit. So, ikot na natin. Ayan na siya. Tapos, gawin ulit natin yung algorithm. Small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Ito yung kapares niya. Taas natin kasi dito yung 3 cycle move. Ito, lipat din sa kaliwa. Tapos, small l prime, u, small r prime, small l, u, small r prime, u prime. Ito, dalhin doon. Ito rin, ikot. Tapos, small l prime, u, small r, u prime. Small l, u, small r prime, u prime. Tapos, f, u, f, u. Check natin. 1, 2, 3, 4. Tama na. A, B, C, D. So, tama na siya. Okay? So, yan ay ang center false parity. Okay? Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung algorithm na ginamit natin dito para maayos yung center false parity, yung 3 cycle move, clockwise rotation. Gagamitin natin ngayon dito sa 3x3x3. So, ito ay small scale kasi nga 3x3x3 lang. Ito naman bigger scale kasi nga 4x4x4. So, hindi tayo gagamit ng small letter dito kasi nga 3x3x3 lang to. Pero yung algorithm ay base pa rin dun sa ginamit natin dito. Tapos yung logic nandun pa rin. Okay? Yung 3 cycle move niya nandun pa rin. Tapos yung clockwise rotation nga ay nandun pa rin. Okay? So, pagka nagawa natin dito yan sa 3x3x3, patotoo lang na ito ay yung false na parity niya ay isang yung center parity niya ay isang false parity nga. Okay? Kasi nagawa natin dito yung algorithm niya. Okay? So, iba lang nga itsura kasi nga smaller scale to. Okay? So, ito na siya. L prime. Okay? So, yung orange, green at saka yellow na corner piece napunta na dito. Orange, green at saka yellow. Tapos yung corner piece naman dito na green, red at saka yellow, green, red at yellow, napunta na dito. Yung dito naman na corner piece, red, blue at saka yellow, ito na siya, red, blue, yellow. So, nagkaroon na siya ng 3 cycle move o clockwise rotation. Gaya din nung nandito. Okay? Yung rotation dito, okay, clockwise rotation din yan. Okay?
So, pag gumawa pa tayo ng dalawang beses, babalik siya sa dati niyang pwesto. Okay? So, sundan lang natin yung algorithm. Isa pa. Okay?